Tayo po'y dadako sa pagpapahayag ng salita po ng ating Panginoon. We come to the very end of 1 Corinthians chapter 10. So ang ating pong magiging sermon text will be from verses 23 all the way down to verse 11, chapter 11 rather, verse 1. Nagbasahin po siya mula sa FSB translation. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Maaring gawin ang lahat ng bagay, ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang. Maaring gawin ang lahat ng bagay, ngunit hindi lahat ay makapagpapatibay. Huwag maghangad ng sinuman para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng iba. Kainin ninyo ang lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ng walang pagtatanong dahil sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Kung anyayahan kayo ng isa sa mga hindi sumasampalataya at nais ninyong pumunta, anumang ihain sa inyo ay kainin ninyo nang walang pagtatanong dahil sa budhi. Ngunit kung may magsabi sa inyo, inialay ito bilang handog sa templo, ay huwag ninyong kainin alang-alang sa taong nagsabi at dahil sa budhi. Ang tinutukoy ko ay ang budhi niya, hindi ang sa iyo, sapagkat bakit ang aking kalayaan ay hahatulan ng budhi ng iba? Kung ako'y nakikisalo ng may pasasalamat sa Diyos, bakit ako'y pipintasan dahil sa bagay na aking ipinagpapasalamat? Kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng gulo para sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa iglesia ng Diyos. Katulad ng pagsisikap kong bigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa lahat ng bagay at hindi ko hinahangad ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang sila'y maligtas. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So ito pong salita ng ating Panginoon. Nawa po tayo mapagpala ng bawat talata. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hingi po tayo ng paggabay ng ating Panginoon sa atin. So let's pray. Amin pong dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa mga talatang ito inihahain mo sa aming harapan para po sa pagpapalakas ng aming espiritu at sa pagpapatuloy namin sa daan ng kabanalan. Kami po, Panginoon, tulungan mo na maunawa namin ng tama at again ma-accept at ma-i-apply namin ng tama ang bawat talata na narito ngayon. At tulungan niyo rin po ako bilang tagapagpahayag na maiiwas sa mga pagkakamali upang ang iyong mga minamahal na tupa ay makakain ng walang bahid na iyong mga salita para sa kanilang pagpapalakas. At patuloy mo po akong paalalahanan na bagamat ako po mga ngaral ng mga bagay na ito, ako man po ay nangangailangan pa ng mga bagay na aming mahupulot mula sa aming teksto. Sa kami po ay sama-sama na iyo pong hipuin at iyo pong akayin na lumago sa kabanalan through the words that we have in front of us. Silayin niyo po kami sa mga tukso, mga kaabalahan, at patawarin po kami sa aming mga kasalanan o aming Panginoong Diyos. Nawa po muli mong pakilusin ang iyong banal na Espiritu upang gamitin po ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mong kalooban. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Sa atin pong mga huling talata na tinitingnan ngayon in 1 Corinthians chapter 10, verse 23 hanggang actually chapter 11, verse 1, dahil hindi naman po lagi na accurate yung mga hatian ng chapters and verses. I am among those who are persuaded that chapter 11, verse 1 is included in the narrative or in the context yung nung mga final verses ng 1 Corinthians chapter 10. Bilang mabilis po na pagbabalik tanaw, nagumpisa po yung pagtalakay natin sa paksa patungkol sa Kristiyanong kalayaan, kung paano ba ito dapat gamitin, na may kinalaman ng husto sa kaalamang meron tayo mula sa kasulatan galing sa paggabay ng banal na Espiritu na dapat natin na kinakasangkapan both sa pagpapahayag pati sa pagsasabuhay ng may pag-ibig, dahil yun po ang primarily na argument ni Pablo all throughout 1 Corinthians 8 and 9, 10. And I would argue hanggang doon sa early verses ng chapter 11 na kung saan ay walang masama sa kaalaman, walang masama sa kalayaan, but both has to be practiced, has to be proclaimed with love accompanying it. No, knowledge puffs up, but love builds up. At yun naman din talaga ang dahilan ng Diyos o layunin niya kung bakit ang bawat mananampalataya ay kanyang inilagay sa isang komunidad na set apart for Him, which is the church, so that the church would be His community in which each and every believer, bawat isang mananampalataya, ay ma-edify
mabibuild up. Maaakay natin ang isa't isa towards love and good works, and in so doing, tayo ay tatatag at mas lalong mahuhulma sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Now, there are things na kailangan nating tandaan na ipinahayag na ni Pablo all throughout the previous chapters that we have tackled, na kung saan pag tinignan nating mabuti mula sa lente or in the lenses of the scriptures, wala naman talagang masama. No, walang masamang kumain ng karne, kagaya ng mga unang argumento ni Pablo. Wala rin namang masama na tumanggap ng suporta ang isang ministro dahil ito ay isa sa mga tinatawag nating mapagbiyayang mandato ng ating Panginoon upang hindi sila maabala sa kanilang gawain. At ito rin ay mandato ng Panginoon sa iglesia upang magkaroon tayo ng kaayusan at upang masigurado na dahil hindi maabala ang ministro, siya ay makakapag-ukol ng kanyang buhay para sa tungkuling iniatang sa kanya, and in so doing, naaalagaan din ng iglesia ang kanilang mangangaral. Pero may mga pagkakataon na kung saan bagamat ang mga bagay na hindi naman makasalanan, ang mga bagay na nararapat lamang nating gawin para sa isa't isa, yung mga kalayaan na maganda rin ating ine-exercise gaya sa mga aspeto ng pagkain at iba pang mga bagay, bagamat ang mga bagay nito may lugar sa buhay ng mananampalataya, but we have to understand and we have to consider yung state ng maturity, ng doctrinal knowledge, or di kaya naman ng budhi, konsensya, persuasion ng mga tao na nasa paligid din natin, o di kaya naman, o lalo tigit pa rather, ng mga mananampalataya na malimit nating nakakasalamuha, especially during the Lord's Day. Now we have to consider each other's current state of maturity bago natin i-exercise yung mga liberties that not inherently sinful, so as hindi natin sila matisod. Upang hindi natin madungisan o di kaya naman masugatan ang kanilang budhi na nasa kahinaan pa. Na sa halip na kanilang labelan ng dahil na rin sa ating padalos-dalos na paggamit ng ating kalayaan, ng kaalaman na walang kalakip na pag-ibig, dahil tayo padalos-dalos, maaari, sabi nga ni Paul sa Romans 14, ay maaaring labelan o ituring ng isang tao, even ng isang believer, ang isang bagay na mabuti naman, bilang isang bagay na masama. And we don't want that. We want the things of God that are inherently good to be also seen and treated as good by all the people around us. It's just we have to accommodate each other's current state of maturity. Isa itong bagay na mahirap, isa itong bagay na punong-puno ng hamon, kasi kung ating titingnan mabuti, ay napakasarap naman talagang exercise ng ating kalayaan. Ayaw natin na may maghihinder sa ating freedoms. Ayaw natin din na may mga pipigil sa ating mga karapatan, especially pag nakikita natin sa kasulatan na karapatan to ng isang mananampalataya. Mapagbiyaya itong ipinagkaloob ng Panginoong Hesus sa akin. But nevertheless, makikita rin natin yung pagmamalasakit ng ating Panginoon dun sa mga tao na nasa panahon pa ng kahinaan. May it be believers or unbelievers. At makikita natin that as the Apostle Paul is closing 1 Corinthians chapter 10, ito'y bahagi pa rin ng kanyang pagbabalanse, ng kanyang paghihimok, pagtuturo kung paano natin dapat gamitin ang ating kalayaan, kung paano natin dapat gamitin ang mga kaalaman natin na tama naman mula sa kasulatan ng makapagluluwalhati sa ating Panginoong Diyos. At ito ay dapat laging kalakip ng pag-ibig. Love could never be separated from knowledge. Any forms of knowledge separated from love is of no good for anyone. Hindi ito makakatulong maliban na lamang kung ang kaalaman, kahit gaano pa katama, ay i-herald natin o ipahayag natin sa pamumuhay natin na may pag-ibig. Sa 1 Corinthians 10, ipinaalala sa mga unang talata ni Apostol Pablo na mali na mag-presume sa biyaya ng Diyos. Pag sinabi natin mag-presume sa biyaya ng Diyos, dapat ay alalahanin natin na hindi porke tayo ay pinagpapala ng Diyos, ito'y indicator na tayo ay tunay na sa Diyos. Unless holiness is there, regardless of the blessings, holiness and progress in sanctification is the identifier or evidence of eternal security. Binabalaan tayo na dapat tayo mag-ingat, dapat may pagpalag tayo sa tukso because we have no excuse. Lahat na ng means of grace, ginawa na ni Jesucristo ang kanyang gawain at tinapusan niya, so as in every temptation, we would have a way out. We don't have an excuse to say that we are so weak or that we are
We don't have any spiritual strength whatsoever to fight off temptations. At makikita natin na bilang paalala, alalahanin daw ng mga mananampalataya ng Korinto na kung paanong katakot-takot na pagpapala ang tinanggap ng mga Israelita, ngunit marami pa rin sa kanila. Ngunit ang karamihan sa kanila ay hindi kinagiliwan ng ating Diyos. Many of them are fallen or have fallen in the wilderness. At yun ay mahalagang paalala sa atin na magsuri ng ating sarili, tingnan nating mabuti ang ating sarili, not only in the lens ng mga pagpapalang tinatanggap natin, ngunit ano ba ang nagiging progreso ng ating buhay kay Hesukristo as we claim that we have eternal security in the Lord Jesus Christ. So nakaraan naman na linggo, tinalakay natin na kung saan ay hindi dapat naglalakbay sa dalawang ilog ang isang mananampalataya, na sa paggamit niya ng kanyang kalayaan ay hindi tama na ating pinalalabas na bagamat tayo ay we are identifying ourselves as people of Jesus Christ, pero tayo ay nakikibahaging aktibo sa mga ritual ng pagano, sa mga iba't ibang klase ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, o di kaya naman ay bagamat hindi tayo, maaaring hindi tayo necessarily nakikiparticipate sa mga ritual ng mga pagano, ngunit sa ating puso habang tayo ay lalo na nakikibahagi sa Lord's Supper, ay meron tayong mga bit na mga Diyos-Diyosan sa ating puso, na bagamat hindi natin ito gawin by action but by affections, we are holding on to idols while we are celebrating the supper of the Lord. Hindi ito maaari, ayaw ng ating Panginoon na tayo o siya ay may karibal, siya ay mapanibughong Diyos, ayaw niya na may karibal siya pagdating sa ating apeksyon, pagdating sa ating mga pakikibahagi. Ang nais ng ating Panginoon, ng ating pakikibahagi ay nakabukod lamang sa Kanya at wala ng iba. Yun yung isa sa mga punto at sa pinakatema ni Apostol Pablo dun sa ating nakaraang teksto, na huwag tayo o lumayo tayo bilang mga minamahal na alagad ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Diyos-Diyosa. Now we are at the end of 1 Corinthians chapter 10, na kung saan ay muling dadako si Pablo ng may pagiging much more specific and detailed pagdating doon sa ating pag-exercise dapat ng ating kalayaan. At lagi nating tatandaan pagdating sa pagpapractice natin ng kalayaan, as we shall see later on. Bagamat hindi natin mahanap yung mga mismong salita na babanggitin ko mula sa ating mensahe, pero pag tiningnan nating mabuti at nilakbay natin ang teksto, ito isang bagay na bagamat hindi natin makikita ng direkta, ngunit malinaw na ipinahihiwatig ng ating mga talata ngayon, na maaari natin gawin ang lahat ng bagay, and later on I shall elaborate what it means na we can do all things. Ano ba yung category ng word na all doon? Pwede natin gawin ng maraming bagay, malaya tayong gawin ng maraming bagay, ngunit lagi nating tatandaan, kung tayo ay may pag-ibig sa atin, at ang tinutukoy ko pong pag-ibig, hindi yung pag-ibig as the world defines what love is, ngunit pag-ibig na ating makukuha mula sa pag-ibig na ipinahayag sa atin at iminodelo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga at the very end of this narrative, ang sabi ni Paul, 1 Corinthians 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ni Apostol Pablo sa patuloy niyang paghihimok na gamitin ng maayos ang kalayaan ng mga taga-Korinto ay hindi lang basta pag-ibig, ngunit yung pag-ibig na ating naranasan, patuloy na naranasan sa ating Panginoong Hesukristo. At kung tayo tunay na may pagmamahal, na kagaya ng pagmamahal ni Kristo, kagaya ni Kristo nung siya'y naparito sa kanyang pagkakatawang tao, as He have set apart for a while, or set aside rather for a while, His divine rights, mga karapatan niya, bilang Diyos tao, bilang Diyos na nagkatawang tao na natiling Diyos. And we too should follow the same example. Kung ang ibig sabihin nito ay makapagpapalago ito ng iba, makapagpapatibay ng iba, regardless of what our rights is, our privileges are, or our freedoms are, we have to be willing to set them aside for a while upang i-accommodate yung mga nasa kahinaan, upang akayin ang mga wala pa kay Kristo. Makikita natin dito muli yung tatlong tao, kung matatandaan niyo sa 1 Corinthians 9, to the Jews, I became like them. To the Gentiles, I became like them as if I didn't have the law. To the weak, I became as if
I am weak, so that in every way, I may save some. Dito muli niyang ginamit yung mga katagang iyon. Sinabi niya rito, verse 32, huwag kayong maging sanhi ng gulo para sa mga Hudyo, mga Griego, mga Hintil, o sa iglesia ng Diyos. That's why nung nakaraan, nung tayo nasa 1 Corinthians chapter 9, I argued na yung tinutukoy doon na sa mga mahina, ako'y parang naging isang mahina. I argued na ang tinutukoy doon ay mga mananampalataya who are still, bagamat tunay na napawalang sala kay Kristo, pero sa ilang bahagi ng mga kalayaan at kaalaman ay nasa panahon pa ng kahinaan ng budhi. Pero hindi tayo dapat maging sanhi ng gulo o kaya katitisuran o kaya kawalan ng pagiging matibay either of the Jews, the Gentiles, or our fellow Christians. Kailangan natin na pagsikapan kagaya ni Pablo, kaya nangangailangan ito ng disiplinang may direksyon at disiplinang may pagtanggi sa sarili. Sabi ni Pablo, verse 33, katulad ng pagsisikap kong bigyang kasiyahan, this is not compromise, but rather this is empathy or sympathy to meet people where they are. Katulad ng pagsisikap ko, it involves pagsisikap kung bigyang kasiyahan ng lahat ng tao sa lahat ng bagay at hindi ko hinahangad ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang sila'y maligtas. The word love is not here. Tama ba? Have you seen it? Wala. But nevertheless, it's very much clear. It's very much clear that it's here. Knowledge is not here. Tama ba? But it's very clear here. Ito pa rin ay bahagi ng sinasabi ni Pablo. Knowledge puffs up, but love builds up. Nawa ito ang ating maging panuntunan sa ating patuloy na paggamit ng ating kaalaman at kalayaan para sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay tumanggap ng kaluwalhatian. Kaya nga mula po dito sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang pag-ibig ang panuntunan sa pagsasabuhay ng kalayaan upang sa lahat ng bagay tumanggap ang Diyos ng kaluwalhatian. Ang pag-ibig ang panuntunan sa pagsasabuhay ng kalayaan upang sa lahat ng bagay tumanggap ang Diyos ng kaluwalhatian. Dalawa pong bagay ang ating titingnan mula po sa ating mga talata. Una, ang tungkulin ng Kristiyano sa pagsasabuhay ng kalayaan. Ang tungkulin ng Kristiyano sa pagsasabuhay ng kalayaan. At ang ikalawa, ang layunin ng Kristiyano sa pagsasabuhay ng kalayaan. Ang layunin ng Kristiyano sa pagsasabuhay ng kalayaan. Atin pong talakayin yung una, ang tungkulin ng Kristiyano sa pagsasabuhay ng kalayaan. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, itong mga salitang ito, actually he was quoting someone. He was quoting something. Dahil ang kanyang kinuquote ay usually the scriptures, or dahil nga may kultura si Apostol Pablo na kung saan i-consider na bagamat ang kultura ay malaking bahagi ng buhay natin, but culture shouldn't be playing much of a role pagdating sa ating buhay bilang Kristiyano. Dahil kung ating sasalain, and I would argue, karamihan sa mga bagay na nasa kultura ng tao ay salungat sa mga sinasabi ng kasulatan ng ating Panginoon. And if that is the case, then ang ating laging tatandaan, our final authority is none other than the word of the Lord Jesus Christ. Ngayon, the Apostle Paul is quoting whatever the culture is saying or ako anuman ang maaaring maging objection ng mga taga-Korinto towards the argument or the thesis ni Apostol Pablo. Sabi niya, maaaring gawin ang lahat ng bagay. He was quoting somebody here. He was quoting an objection. Maaaring gawin ang lahat ng bagay at ganyan din tayo. Tama ba? Pwede ko naman gawin ito Pero maaari namin gawin to. Maaaring gawin ang lahat ng bagay. But the Apostle Paul argued, ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang. Maaaring gawin ang lahat ng bagay, inulit niya. Ngunit hindi lahat ay makapagpapatibay. Anong pinakalayunin? Ano ang isa sa mga pinakatungkulin ng isang Kristiyano sa kanyang paggawa ng lahat ng bagay? Ang nakalagay dito ay para sa kapakinabangan at para sa ikapagpapatibay ng mga tao ng Diyos at upang maakay natin
ang mga hindi pa tao ng Diyos na ating sinisikap mabahaginan ng mensahe ng Ebanghelyo. Ng mensahe ng Ebanghelyo na nagpapakita ng persona at gawa ni Hesukristo, kung sino talaga si Hesukristo, at kung ano ang kanyang naging perpektong buhay sa kanyang pagkakatawang tao, ano ang kanyang dinanas ng mga pagdurusa at malagim na kamatayan sa krus bilang tumanggap ng kaparusahan ng makasalanan, at ng kanyang muling pagkabuhay na kung saan ay tagumpay ng mga makasalanan laban sa kasalanan at kamatayan, na kung tayo ay magsisisi ng ating kasalanan at sasampalataya sa kanya, mga benepisyong ito, mga pagpapala ng kaligtasan na pinagtagumpayan ng ating Panginoon ay mapapa sa atin as a free gift of grace. But nonetheless, bagamat hindi ang ating patotoo ang Ebanghelyo, bagamat walang naliligtas sa patotoo ng isang Kristiyano, the gospel is the only message that saves. Pero ang ating patotoo at kasama dito ay kung paano natin gawin ang lahat ng bagay ay nagbibigay o nagiging kasangkapan rather. The Lord uses that as a means for the gospel to shine even brighter. Hindi ko sinasabi that there should be any additions to the message of the gospel. The message of the gospel is already enough. Pero bahagi sa mensahe ng Ebanghelyo na dapat nating nililinaw din na ang kaligtasan ni Hesukristo ay may nagagawang transformasyon, hindi lang pagpapawalang sala sa buhay ng naililigtas ng gawa ni Kristo. Binabago nito ang disposisyon ng kalooban ng puso ng isang inililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil ganoon ang ginagawang epekto ng Ebanghelyo, hindi lang pagpapawalang sala, ngunit progressive sanctification leading up to glorification, magkakaroon ng pagpabago kung paano natin ginagawa ang lahat ng bagay. At sa ating paggawa ng lahat ng bagay, lagi tayo may pagsasalang-alang, ito ba'y kapakipakinabang? Hindi lang sa akin, ngunit maging sa iba. Ito ba'y makapagpapatibay o makapagpapagulo? Ito ba'y makapagpapatatag o makapagpapahuna? At nais kong linawin yung kagaya nung sinabi ko kanina, maaring gawin ang lahat ng bagay. In the English translation, all things are lawful. All things are lawful. Doon sa konteksto ng salitang lahat or all, hindi nito tinutukoy na universal na lahat. Bagamat ginamit ang salitang lahat, but in its specific category, ang tinutukoy dito ng lahat ay lahat ng mga bagay na hindi naman talaga makasalanan. Kasi delikado kapag misinterpret natin na all things are lawful, nandun na nga yung keyword lawful. It does not include sin in the word all because sin is unlawfulness. Tama ba? It's unlawfulness. It does not include sin. Pero sinasabi dito, all things are lawful. Yung mga lawful talaga. Kagaya ng pagkain at marami pang iba. Yung mga bagay na kung saan ay, sabi nga ng mga reformers, we don't make laws where there is no law. Mga bagay na kung saan ay pwede nating gawin ng may kalayaan kay Hesukristo. Pero bagamat maaari nating gawin yung mga lawful things na yon, at kung ito hindi makapagpapatibay o kapakipakinabang, ang sabi ni Pablo bilang pagpapatuloy sa kanyang sinasabi sa mga taga-Korinto, verse 24, oo, maaari nating gawin ng maraming bagay. All things are lawful. Pero kung ito hindi makapagpapatibay, verse 24, huwag maghangad ng sino man para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng iba. These things are so connected and so inseparable that we have to be reminded na kung gusto talaga nating i-pursue ang pagpapatibay ng isa't isa at ang kapakinabangan ng bawat isa, it involves unselfishness. It involves considering others more than ourselves. Lalo na sa kulturang ginagalawan natin ngayon ay ito ay nakakarinding pakinggan. Dahil ang sinasabi ng ating kultura ngayon, o maging nung mga nakaraan sa kasaysayan ay laging ganito, unahin mong sarili mo. Huwag kang gagawa ng kahit ano para sa iba kung hindi muna unahin ang sarili mo. Always put yourself at the top of your priorities.
Pero ang sabi ng pagmamahal, defined by Christ. That's why sabi ni Paul, follow me, not because I'm the standard, but because I follow Christ. The standard of Paul in which we should follow is the standard of Christ. Hinangad muna ang kapakanan ng iba bago ang kapakanan ng kanyang sarili. Philippians 2, tama ba? Have this mindset that you have in Christ Jesus. Bago niya sabihin yung mga talata na yan, we shall read that maya-maya lamang, na sinabi ni Apostle Paul, ito mismo mga salitang to. Punta kayo sa Philippians 2 if you have your Bibles with you. At makikita nyo nung sinabi ni Paul, huwag maghangad ng sino man para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng iba. Makikita natin yan in Philippians chapter 2 verse 3 and following. Ang sabi doon, huwag ninyong gawin ang anumang dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan, sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. Pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. And then he goes on to say, taglayin ninyo ang pag-iisip ng tulad kay Kristo Jesus. Consistent si Pablo, tama ba? Medyo iba-iba lang yung phrasing at saka yung haba ng mga parirala o pangungusap na ginagawa ni Pablo, pero nonetheless, he's consistent in teaching the same thing. Hindi para kaumayan ito ng mga mananampalataya, but we always have to be reminded, knowing that we have remaining sins, at kasama sa mga remaining sins natin is idolatry. No wonder why idolatry is in-address muna ni Pablo bago siya dumako sa mga talatang ito, because number one manifestation of idolatry is self-worship. Putting oneself at the center of his own universe. Ako muna ang una. Pwede ko namang gawin lahat ng bagay. I don't care about how others would see it. As long as I'm pleased, I'm fine. That's idolatry of oneself. Pero makapagpapatibay ba? Ito. And again, as the Apostle Paul exhorts these things, he has the thought of Christ all throughout. Christ is the very example of perfect knowledge coupled with perfect love. Tama ba? Perfect knowledge coupled with perfect love. Perfect liberty coupled with perfect love. At yun ang tungkulin natin, mga minamahal na tupa ng Panginoong Jesus. Nagawin ng bagay para sa pagpapatibay, para sa kapakanan ng iba. At alam nyo, hindi naman ibig sabihin nito na tayo ay empty after. Diba lagi nating itinatanong, what do I get out of this? Tama ba? What do I get out of this? Ano makukuha ko? If I give up my rights for the benefit of this person or this group of people, what do I get in return? Alam niyo ang sagot? If we are truly in Christ, what we get in return is fuller experience of the fruit of the Spirit. You get more love. You get more joy. You'll be more peaceful. Why? Because it accomplishes, as we shall see later on sa second point, the chief end of all things. The glory of God. Alam nyo, malimit natin gamitin, which is wala namang masama in its general application or extended application. Whether we eat or we drink, whatever we do it all for the glory of God. And again, sa general application, it really applies to all things. Sinabi doon mismo sa talata in everything that we do. But immediately, sa immediate na konteksto, ang immediate context ito ay patungkol sa paggamit natin ng kaalaman at kalayaan. Nandun siya sa narrative na yon. Sa paggamit natin, una sa lahat ng ating kaalaman at kalayaan, do it all for the glory of God. Kaya kung iisipin natin mabuti, pwede nating suriin. Kasi kasama sa mga bungad ni Apostol Pablo sa kabanatang ito yung pagsusuri ng sarili. Kung sa tingin natin tayo ay nakatindig, mag-ingat tayo at baka tayo mabuwal. Part of the self-examination that we should do. Lalo na pag tayo nahihirapang practicein ng mga bagay na ito, nahihirapan tayong iset aside ang ating rights, privileges, and freedom, ay inisip natin, bakit ko kailangan iset aside ng freedom ko para dito? Later on, makikita natin isa sa mga objections na in-address ni Apostol Pablo. Para sa pagpapatibay, para sa kapakanan ng iba, para sa kanilang kapakinabangan.
And the return is joy or enjoying God more because God is more glorified in us. Pag doon hindi tayo satisfied, diba? Naghahanap pa tayo kasi actually no return is better than that. Kung isipin natin mabuti, no return is better than that. To be able to have our life glorify God in all things, no return is better than that. Kaya kung matutokso tayong isipin, what do I get in return from setting aside my right? The glory of God. And if that does not satisfy you, if it does not make you content, then you might want to examine yourself. If you think you stand, take heed lest you fall. And that temptation is very, very much conquerable dahil sinabi rin yun ni Paul in 1 Corinthians 10:13. At binabalanse niya, sinasabi naman niya, pwede mo man talaga gawin ang lahat ng bagay. Actually, sabi pa nga ni Paul, dahil wala kayong choice, ito'y medyo dinakuan natin nung nakaraan, kainin ninyo ang lahat ng pinagbibili sa pamilihan ng walang pagtatanong dahil sa budhi. Okay lang, bumili kayo sa palengke kahit yan pinadaan pa sa mga ritual ng pagano. Bakit? Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at lahat ng narito. The idols are worthless. They do not exist. Kahit isipin ng mga tao that they do exist, they are not important even if other people would deem them important. They're not powerful and supposed to be feared of even if other people would think otherwise. Pero wag niyo lang itanong. Dahil kayo ay identified with Christ, kahit pa pinadaan yan, para hindi na magkaroon ng usap pa ako anuman, for the sake of conscience, don't ask. Bilhin nyo lang. Kumain kayo, lahat isa Panginoon. Kung anyayahan kayo ng isa sa mga hindi sumasampalataya, at naisin yung pumunta, ba, may kaibigan kayo unbeliever, kain tayo sa bahay. Punta kayo, okay lang. Not unless you have to do something important, but kung gusto nyo na at least makasama yung kaibigan yung yon, go. Sa piyestahan, kailangan maging much discerning tayo. Diba? O kaya sa mga alay-alay. Much discerning doon. Kasi usually, pag nakita lalo sa alay, pag alay ako, judge for yourselves. Diba? Be persuaded. Para sa akin, pag alay, no. Alam mo na agad kung bakit eh. Tama ba? No na agad yon. Pero mapiyestahan yung iba, nakikisaya lang. Be discerning. Isa pa yun sa tungkulin natin. Be unselfish. Isa sa mga tungkulin. Look for the benefit of others and their edification. Kasama sa tungkulin. Be discerning. Be wise. Sabi naman ni James, pag kailangan ng karunungan, just don't doubt, ask God and He will give you. Ibibigay ng Diyos ang karunungan sa atin. Kainin natin kung ano mang ihain. Sabi niya sa mga taga-Korinto, kainin niyo lahat ng inihain sa inyo nang walang pagtatanong. Laging mahalaga kay Lord ang conscience. Hindi final authority yung conscience, but nonetheless, the Lord takes care of our conscience. Even the word appeals to our conscience. Persuasion is very important. Pero maganda yung sinabi ng isang pastor kung pinakikinggan about this. Sabi niya, wag naman daw i-weaponize ng mga mahina ang konsensya, ang kanilang budhi. Pag sinabi natin i-weaponize ay, kumbaga, ayaw na lang niyang lumago. Ay, hindi, ganito na talaga ako yun. So, wag naman ganon. Sayang yung edification portion ng mga bagay na ito. Wag na nating itanong, yan ba ay inialay nyo sa Diyos-Diyosan? Wag na. Pero kagaya na nabanggit ko nung nakaraan, kagaya na sasabihin ni Pablo, kaya kailangan natin maging much discerning. Ngunit kung may magsabi sa inyo, inialay ito bilang handog sa templo, anong sabi? Huwag ninyong kainin. At dito muli papasok consistent si Pablo, yung unselfishness part. Kahit gaano pa kasarap yung nakahain. Hainan ka ng mamahaling tiramisu. Diba? Sarap nun. O ba? O ng paborito mong pagkain. Tapos halimbawa, ang kanila palang kinuhang cook is si Gordon Ramsay. Kung kilala nyo pala siya.
Ay 5 Michelin star chef po yung aming kinuhang cook ngayon. Pero inialay po namin yan kay Artemis. Kahit gaano pa kasarap yan, ay we have to be unselfish. Hindi dapat ang laman ng lugurin. Sabi ni Pablo, I beat my body and bring it into subjection. Pag may magsabi ni alay ito bilang handog sa templo, ay huwag ninyong kainin, alang-alang sa taong nagsabi at hindi dahil sa budi. It's not because you don't know better, but because the other person, without insulting the person, without insulting the other person, do not know better yet. At least not yet. Kasi sabi ni Pablo, ang tinutukoy ko ay ang budhihin niya, hindi ang sayo. Sapagkat bakit ang aking kalayaan ay hatulan ng budhi ng iba? Totoo naman, ba't naman nahatulan ng iba ang aking kalayaan? Pero nonetheless, kung ako'y nakikisalo ng may pasasalamat sa Diyos, bakit ako'y pipintasan dahil sa bagay na aking ipinagpapasalamat? Those are rhetorical questions. Totoo naman yon. Pinapahintulutan naman ito ng Diyos, pero dahil ito ay hindi sumasangayon, bakit ako magpapa-apekto? Ang sagot, una sa lahat, kasi yan ay mandato ni Kristo. Pangalawa, upang makatulong sa Kanya, na before you force into Him, before you expect too much of the person, akayin mo siya, dahan-dahan patungo doon. Natatanda yung lagi ko sinasabi ng mga nakaraan nating kabanata, we meet them where they are so that we could take them where we are. Hindi ka pwedeng makipagbuhat ng pasaani ng isa kung hindi mo muna siya pupuntahan kung nasasaan yung dala-dala niya, di ba? Nandun nga siya, nandito ka. Kung gusto mo talagang makipasaan sa kanyang mabigat na dala, iba may karga siyang mabigat. Hindi mo siya pipilitin na bilisan mo. Ganyan. Dito ka. Lalapitan mo siya. You'll meet the person where the person is at kakargahin mo, makikikarga ka sa kanyang lalahi. Ngayon yung sinasabi ni Pablo na to the Jew I became like a Jew. To the Gentiles who do not have the law, I operated as one who doesn't have the law. To the weak, I became like them. Not to compromise, but to meet them where they are. Dahil ang gusto natin is to be edifying. Kasama sa tungkulin natin yon. And to be edifying, dapat may thought din tayo that we shouldn't be a stumbling block. Verse 32, huwag kayong maging sanhi ng gulo. Para sa mga Hudyo, sa mga Grego, these are two people who are unbelievers o sa iglesia ng Diyos. Doon sa mga bagamat parehas tayo na pawalang sala, we don't brand them as heretics kapag they don't necessarily agree. But rather, sabi nga sa Romans 14, huwag nating hatulan ang mga iniligtas at pinawalang sala ni Kristo. Huwag nating i-condemn ang mga pinananatili ni Kristo just because, sabi maganda yung NIV, Romans 14 sa NIV, just because of disputable matters. Matters in which we could agree to disagree, at least at the moment. Disputable matters. Sa halip tungkulin natin na magsikap na bigyang kasiyahan, this is not in the context of people pleasing, but to strive, pagsikapan. That's why it involves discipline with direction and discipline with self-denial. Katulad ng pagsisikap kong bigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa lahat ng bagay. Not by compromising, not by people pleasing, but by meeting them where they are. At kasama muli dito yung pag-reiterate o reiterate ng unselfishness, hindi ko hinahangad ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang sila soterios, maligtas. Sa mga non-believers, maligtas at mapawalang sala. At para sa mga believers, maligtas na hindi sila mag-miss out doon sa mga sanctifying elements of practicing the truth. So that they won't miss out on that. Kasi kahit mga believers, di ba?
there's a sense that we are being saved. Tama ba? Being, progressive. Being saved from what? Being saved from the power of sin. Diba ang justification, we are saved from the punishment of sin or penalty. Progressive sanctification, we are being saved from the power of sin. Then glorification, we will be saved from the presence of sin. Mawawala ng presensya. Dahil mawawala na itong ating katawang lupang ito, na minananatiling kasalanan, at ang buong sanlibutan ay talagang magiging sanlibutan na ng katwiran. There will be no more presence of sin. But until then, we are still being saved in a progressive sanctifying way. At tungkulin nating tularan ng ating Panginoong Jesucristo. That may be the last, but not the least. But rather the most important one dito. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Huwag nating isipin na porket may kalayaan, ay wala na tayong duty. Mukha kaganda nga, saktong-sakto yung ibinigay sa aming libro ni Pastor Jonathan Cortez, Samuel Bolton's The True Bounds of Christian Freedom. Sabi doon ni Samuel Bolton, liberty does not consist in being freed from duty, but in a liberty to duty. May kalayaan tayo, hindi from duty, but to duty. May kakayanan na tayo eh. Binigyan na tayo ng Panginoon ng pakikisama ng Banal na Espiritu bilang resulta ng gawain ni Kristo. We can duty. And even if that duty is hindered because of temptation, sabi sa bawat tukso ay may kalakip na paraan para makaiwas. Kaya't ito'y ating makakayanan at tapat ng Diyos na nagsabi at nagbibigay ng mga bagay na ito. Same author from the same book, Christian Liberty, is given us that we may the more freely serve God and one another in love. For liberty does not exempt us from obedience, but make us more cheerful in performing it. Despite the challenge, there has to be that joy that we are withholding for a while. Atin munang isinasangtabi ang ating mga karapatan at kalayaan, tapos tayo na gagalak, nalulugod. Dahil aside from the fact na naluluwalhati ang Diyos, pero nakikinabang at naaakay natin sa maturidad ang ating kapatid o ang ating kapwa tao. Sabi ni Richard Baxter from his book, The Christian Directory, all our liberties are to be used for God's ends. And the chief of these is love. He that uses his liberty to the hurt of another has turned his freedom into bondage. Hindi natin dapat saktan ng iba dahil mahina pa sila. Ang mahina, hindi sinasaktan, inaakay, pinoprotektahan. Diba? Kahit dun sa isang bansa, makikita mo na kaya may training na katakot-takot ang mga sundalo, ay upang ang mga mahihinang hindi kayang pumalag sa gera pag nagkaroon ng tinatawag nating breach of protection or security sa isang bansa, sila'y maprotektahan ng mga trained at ng mga malalakas. It is always God's pattern, not just human pattern. There's a reason why it becomes a human pattern dahil lahat ay nilikha sa imahe ng Diyos. Pero it is always God's pattern to protect the weak, the helpless, and to guide them, and to strengthen them, to edify them, to build them up. That is how to use our liberty for God's ends. Same author from the same book, si Richard Baxter pa din, in things indifferent, the rule of love must govern the use of our liberty. For it is better to deny ourselves than to grieve a brother for whom Christ died. Pag hindi pa niya kayang sapahin, huwag mong isaksak sa lalamunan niya. Ikaw kaya mabilauhan, anong mararamdaman mo? Diba, ganun yung kaisipan dapat eh. But instead, himay-himayin mo, dahan-dahan. Isubo mo ng dahan-dahan pero himay-himayin mo. And oftentimes it may take time and then model it until the person is persuaded. John Owen said, ang kalayaan ng Kristiyano ay pinagpapaliban muna sa mga panahong banta ito sa espiritual na kapakanan ng iba. Yan yung sinasabi rin mismo ni Pablo. Bagamat ito'y mabuti, ngunit dahil mahina pa siya at hindi pa niya kaya, kung ito'y magiging banta pa sa ngayon, sa halip na
ikalalago niya, then ipagpaliban muna natin ang ating paggamit ng kalayaan. Thomas Watson from A Body of Divinity, hindi natin dapat gamitin ang ating kalayaang Kristiyano sa paraang nakasasama sa iba. Ang pag-ibig ang magpapag-ingat sa atin para sa ikabubuti ng ating kapatid at magtuturo sa ating tiyaking ang ating kalayaan ay hindi magiging sugat para sa iba. Never use our freedom to wound others. At kagaya ng sabi ni Paul, to edify, to benefit them. Maging panuri tayo sa paggamit ng kalayaan. Maging mapagsaalang-alang tayo sa kalagayan ng mga tao sa ating paligid, even the believers. At sa lahat ng bagay, sabi nga nila, in the essentials, unity. In the non-essentials, unity. In the non-essentials, diversity. In all things, charity. In all things, love. In all things, love. Sana maging hamon sa atin na isaalang-alang natin na mahalin ng iba, maging sa paggamit natin ng ating kalayaan. Dumako tayo sa ikalawa. Ba't natin tungkulin yon? Kasi ang mga tungkulin yon ay bahagi ng layunin ng Kristiyano sa pagsasabuhay ng kalayaan. Ang tungkulin ay laging kakabit ng layunin. No responsibility is ever detached from purpose. At lagi nating tatandaan, the purpose of these things is the glory of God. Verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi ko na siguro kailangan ulitin, sinabi ko na kanina, sinabi ko na rin ng mga nakaraan, nababanggit ko to from time to time, yung chief end ng tao. The chief end of man. At dapat tayo ay pare-parehas na kung ito'y layunin ng Diyos, ang ating kaisipan, dapat ito ang ating nilalayon sa lahat ng bagay. Dapat ito ang ating kinagala, kaya nga sa kagandahan ng mga Westminster Divines, nung kanilang ginagawa, yung kanilang catechism, the chief end of man is this, to glorify God. Pero hindi nila isinet aside to. Hindi nila dinisconnect. To glorify God and to enjoy Him forever. Those two things are inseparable. Si Piper nga pinaraphrase niya somehow. Sabi niya, the chief end of man is this, to glorify God by enjoying Him forever. Some would argue or would criticize him, but nonetheless, at least, alam ko kung ano yung nais niyang ipahiwatig. And that is true. If there's something that we should grasp there, those two should not be disconnected. At kahit kailangan mong mag-set aside ng liberty, kailangan natin mag-set aside ng liberty, it's all worth it in the end. Because we get to glorify God and get to enjoy Him. What could be any better than that? Itanong natin sa ating mga sarili. What could be any better than that? Anything that we deem better is an idol. Again, galing ni Pablo. Ang galing ng banal na espiritu kay Pablo, kaya muna siya dumako sa issue ng idolatry. Anything that we deem better than that, to glorify God and to enjoy Him forever, is an idol, is a rival, an unworthy rival of Christ. At sa lahat ng bagay ito, sabi nga ni Thomas Watson, God must be the ultimate end of every action, as the mark is the end of the arrow. Alam niyo, nung aking binubuklat ng mga nakaraan, yung notebook ni Tita Lerma na binigay niya sa akin, it contains prayers, written prayers for me ng mga nakaraan. Basta binubuklat ko lang siya. Nakalagay doon sa dulo ng notebook, pero may quotation mark, so I don't claim na ito yung si Tita Lerma mismo ang nagsabi. Hindi niya nilagay doon kung saan niya nakuha, basta may quotation mark. Ang nakalagay doon, ang buhay ng mananampalataya ay nagiging iisang tuloy-tuloy na handog. Bawat hininga ay iniuukol para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama siya. Bawat hininga natin. Kaya nga sabi ni Paul, kahit sa mga mundane stuff iinom ka, kakain ka, which is napaka basic. Ano man ang iyong gagawin,
Gawin mo ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Maging sa iyong paghihinga. Sabi nga ni David sa Psalm, let everyone who has breath, ano sunod? Praise the Lord. Let everyone who has breath, praise the Lord. At isa sa mga bagay na makikita natin talagang niluluwalhati ni Pablo ang ating Diyos. Ang sabi niya ay, si Kristo kasi ang ating dapat tularan. It is always consistent when we say Soli Deo Gloria, o to God be the glory, it follows that we point people to Christ. Hindi pwedeng Soli Deo Gloria pero tayo ay kumbaga laking-laking lumulobong ulo natin na ay ako napapapurihan, pero Soli Deo Gloria, salamat po. Pero kilig na kilig ka. Dahil ikaw, bagamat nagsisoli Deo Gloria tayo, pero ikaw ang tumatanggap ng papuri. It always follows that when we really glorify God, we point people to Christ. The only reason kung bakit ko ito ginagawa o bakit ako namumuhay sa lahat ng bagay sa ganitong paraan, kung ito'y nakikita mo isang pagpapala sa iyo, kung may tao na mag-comment sa atin, dahil ni Kristo. Sa kanyang buhay, naging tunay siyang halimbawa. Tapos pinawalang sala niya ako ng dahil sa kanyang perpektong buhay at krus. At sa kanyang muling pagkabuhay. The Lord is both my Savior and my model. And the Lord enables me to be like Him. Kaya niya ako niligtas, kaya niya tayo niligtas, ay upang hulmahin tayo sa kanyang imahe. At ganun din ang mangyayari para sa mga magsisisi ng kanilang kasalanan at sasampalataya kay Jesucristo. And in so doing, dahil nga si Jesus Christ, when you read Philippians 2:3-8, have set aside His divine rights for the good of sinners. Hindi lang basta weaker ones ang sinners, ha? Alam nyo, sa Romans 5:8, sa English translation, and I don't mean to be, I don't mean to be mean or kung ano man, pero somehow ako yung natitempt na parang mabiribindi ang tenga pag nakakita ko ng mga translation sa English na nakalagay sa Romans 5, yung context na Romans 5:5 hanggang 5:8 hanggang 5:9 actually, na nakalagay doon, while we were still weak. Di ba nakalagay doon, while we were still weak. But I embrace the translation that says, hindi ko sinasabing mali yung translations na yun, ha? It's just for me, at least for me, in my opinion, that translation is somehow falling short of the message of that text. But there are translations that says, while we were still powerless. Hindi na tayo basta weak, mga kapatid, kung tutuusin. Nung isinet aside ni Christ ang kanyang divine rights, we are completely helpless. Not just weak. Ang weak, meron ka pang magagawa kahit paano tama ba? Sa panahon ko lang kainahan, I would argue, that's not our state when Christ, sa kanyang incarnation, have set aside His divine rights for our good. We were totally powerless. Wala tayong magagawang kahit anuman sa ating sarili. And Jesus Christ have set aside that, and then the Apostle Paul in Philippians 2:3-8, hindi ko nababasahin for the sake of time. Please read that on your own and meditate upon it. Yung tinatawag natin na talagang in-empty niya ng in-empty ang sarili niya, not to say na in-empty niya ang kanyang sarili with divinity, but He humbled Himself. Humble hanggang to the point of death, even death on a cross. He became a bondservant. He became just as we are. He became like a human being, only without sin. And in setting aside His divine rights, sa lahat ng kanyang ginawa, sa lahat ng ginawa niya, yun na yung point na sinasabi ni Pablo, maaari kong gawin ang lahat ng bagay si Kristo sa lahat ng ginawa niya. When He set aside His divine rights, He did that for our sake. For our sake, He who knew no sin became sin, so that we might become the righteousness of God in Him. 2 Corinthians 5:21. At kung ganun ang ginawa sa atin ng ating Haring Pastol,
As we see a weaker brother or sister or an unbeliever, may we do the same by the grace of Christ. Hindi naman ibig sabihin ito na alipin tayo ng iba as argued by the Apostle Paul in 1 Corinthians 9:19-22. Pero bagaman malaya ako, sabi ni Paul, at hindi alipin ng sino man, nagpaalipin ako sa lahat ng tao. Ibig sabihin, I become a servant of all. Naglingkod ako sa lahat, maging sa mahihina. Nagkaroon siya ng disiplina, 1 Corinthians 9:26-27, kaya't ako'y tumatakbo, hindi gaya ng walang patutunguhan, hindi ako sumusuntok na parang sumusuntok sa hangin. Sa halip ay sinusupil ko ang aking katawan at inaalipin ko ito. Baka pagkatapos na mangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi makapasa sa pagsubok. So kahit gaano kahirap, mga minamahal na tupa ng Panginoon, and I shall close with this. Dahil may pangako ng way out, may pangako ng pagpapalakas, may pagmumodelo ni Kristo, may kasangkapan ng biyaya ng salita, may paggabay at paghimok at pagpapalakas ng banal na Espiritu. Sa mga panahong kailangan talaga nating disiplinahin ang ating sarili para sa kapakanan ng iba, na ating itanggi muna ang ating mga kalayaan at karapatan. Upang sa lahat ng bagay ay makabuti sa iba. Ito yung magagawa natin sa biyaya ni Kristo. At sa ating paggawa ng mga bagay na ito at sa ating pagiging consistent ng paggawa sa mga bagay na ito, na ating tinutupad ang ating tungkuling Kristiyano sa paggamit ng kalayaan at ang layuning Kristiyano sa paggamit ng ating kalayaan, nawa sa lahat ng bagay ang ating Panginoon ang tumanggap ng kaluwalhatian. The Lord is glorified. Why? Because una sa lahat, siya ang nagmodelo sa atin ito. Ibig gano'n naman, and as we shall close, pag tinanong, "Uy, bakit ang bait mo?" Tinanong mo yung bata. Kasi po si Mami mabait. Bakit magalang ka? Kasi po si Daddy at si Mami mabait at magalang. Lalo na sa ating Panginoong Jesus. Why are you able to give up your privileges and rights when needed? Why are you able to honor God in all things? Why are you able to grow and enable others to grow by you guiding them? Ang sagot, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Bakit? Dahil sa lahat ng bagay, dapat naming gawin para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. So sana, sa dinami-rami pa ng mga pwedeng aplikasyon ng talatang ito, do all things for the glory of God, sa ating buhay bilang iglesia, ay maluwalhati ang Diyos sa atin. At sana ito ay magsilbi na biyaya, kapayapaan, at kapahingahan ng ating kaluluwa. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa Kanya pong mensahe para sa atin. So let's pray. Ngayon pong dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa paalala sa amin ng napakagandang mga talatang ito. Tunay nga, Panginoon, na sana sa lahat ng bagay ay magawa namin para sa ikaluluwalhati mo. Whether the basic stuff or the significant ones sa aming kaisipan. Sana tunay ka pong maluwalhati. Tulungan niyo po kaming gamitin ang aming rights and privileges accordingly and be willing to set aside ng may pagdidisiplinang matindi sa aming sarili. Kung ang ibig naman sabihin nito ay maluluwalhati ka po at ang aming mga kapwa ay ma-edify in so doing. Help us to be loving as Christ is, and help us to make others experience the love of Christ, the same love that we experience from Him. Panginoon, gracious, tender, unselfish. Natari nawa sa lahat ng mga bagay nito, lalo dito po sa aming iglesia, habang kami ipatuloy, Panginoong, lumalakad bilang isang lokal na iglesia sa aming pong pakikitungo sa isa't isa. Tulungan niyo po kami mag-akayan, i-consider ang ikalalago o ikabubuti ng iba kaysa sa aming sarili. We set aside our rights kung kinakailangan, kahit gaano mang kahirap at times, if it means for the good of others, especially in your church. Upang sa aming buhay bilang iglesia at bilang individual, we may honor you and enjoy you forever. Maraming salamat po, aming Panginoong Diyos. Sana ay may mga maligtas din po sa mahahagip ng
mensahe na ito. Sana may mga magsisi ng kanilang kasalanan at sumampalataya kay Kristo upang maluwalhati din po nila ikaw at ikagalak kanila magpakailanman. Kaya aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Lahat po ay magsitayo. Tayo po ay aawit. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.